Marami kong problema. Lagi kami nag-aaway ng nanay ko. Alam mo, pre, alam ko na yung solusyon niya. Para mawala lahat ng iniisip mo, mag-yosi ka na. Sige na, subukan mo na. Ito rin naman ginagawa namin pag may mga problema kami. Nak, wait lang. Takpan mo nga ng panyo yung ilong mo para hindi mo malanghap yung yung usok ng sigarilyo nila. Opo, no. Ika-9 ng Disyembre taong 2011. Sinubukan kong magyosi at parang gumana ang pakiramdam ko. Kaya siguro gustong gusto to gawin nila Ethan. Ika-5 ng Enero taong 2012. Araw-araw na ako naninigarilyo kasama ni Ethan sa labas ng eskwela. Ilang buwan na ako inuubo. Parang laway ko nang hinahanap panigarilyo ko. Niyaya ko si Ethan manigarilyo pero tumanggi siya. Ayaw na yata. Lumalala na itong ubo ko at nakaramdam na ng pananikip sa dibdib. Madalas rin akong mahilo at manghihilo. Parang may sakit na ako. Nak, okay ka lang ba? Pansin ko ilang buwan ka ng ubo. Hindi ka na gumagaling. Saka kasi galing mo to, no? Ano ba? Alam mo ba kung gaano ka panganib yan? Paano na lang kung magkasakit ka? Please, tigilan mo na yan! Ano ba, ma? Wala naman kayong kontrol sa buhay ko eh! Zach, gising ka na? Magandang umaga. Dok, ano pong kalagayan niya? May cancer sa baga ang anak ninyo. Ito ay isang malubhang sakit na nagsisimula sa mga selula ng organong ito. Sa normal na kalagayan, ang mga selula ng baga ay lumalaki at dumarami sa tamang paraan at namamatay kapag hindi na ito kailangan. Pero kapag ang mga selulang ito ay nagkakaroon ng mutasyon sa DNA, nagre-resulta ito sa hindi kontroladong pagdami. Dahil dito, nabubuo ang isang tumor na maaaring lumaki, sumira sa mga kalapit na tissue at kumakalat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang pinakarason kung bakit may mga tao na nagkakaroon ng ganitong sakit ay dahil sa paninigarilyo. Kasi ang sigarilyo ay may mga materyales na tinatawag na carcinogens, kilala na nagdudulot ng cancer. Nakakasira ito ng mga selula sa ating baga. At kung paulit-ulit tayong naninigarilyo, mas lalong nasisira ang ating selula hanggang sa hindi na ito kayang ayusin ang sira sa sarili, na siyang nagdudulot ng cancer. Habang lumalaki, mas lumalawak ang sakupin nito. Ito ay tinatawag na metastasis. Ito yung dahilan kung bakit mahirap itong gamutan. Ang cancer sa baga ay umaabot sa iba't ibang mga organo, tulad sa lymph nodes, mga buto, utak, atay, at adrenal glands. Sa bawat apektadong organo ay nag-aambag ito ng iba't ibang sintomas at komplikasyon. Gagaling pa po ba ako, Dok? Mayroong iba't ibang posibleng paggamot para sa sakit nito. At ang pagpili ng paggagamot ay nakabatay sa kalusugan mo at uri o yugto ng cancer. Kung nasa magandang yugto pa ang sakit, ginagawa ang operasyon upang alisin ang tumor at maiwasan ang pagkalat nito.
Kapag malubhaan na ang kondisyon at hindi na posible ang operasyon, ginagamit ang chemotherapy at radiation therapy upang patayin o papagalin ang paglaki ng mga selulang cancer. Bagamat maaari itong magdulot ng ilang side effect tulad ng paghihina, pagduduwal at paglalagas ng buhok. Wala pang tiyak na lunas sa ganyang sakit at tanging mga gamot lang ang meron, kaya hindi natin masisiguro kung gagaling ka. Pero may tsansang mabuhay ka pa naman ng matagal kung magpapagamot ka. Kaya niyo po yan. Ika-21 ng Enero, taong ika-2026. Hindi na kaya ng katawan kong lumaban. Sinubukan ko na lahat ng pagkagamot. Pero sabi ng doktor na masyado nang malaki ang pinsalan ng sakit sa akin. Bakit nagkaganto? Sising-sisi ako na hindi ako tumigil habang may oras pa. At mas lalo ako nagsisisi na nakahawak ako ng sigarilyo. Sa mga kaibigan ko, sana hindi sila matulad sa akin. Mahal na mahal ko kayo. Zach, patawad.